yung biyaya. In John chapter 1 verse 17, kung meron kayong mga bili, din ang silang ito, medyo maliliit yung litra. Ang sabi doon, Moses again the law and in English, kahit sa English, John chapter 1 verse 17, ito yung kadalasan na sinasabi ng karamihan na ang biyaya ay si Christ. Hindi sa naniniwala na merong dispensation of grace. For the law was given by Moses, but grace and given by Jesus. So, ito yung nila, prinsipyo nila na kahit anong sabihin mo, lalo na sabihin mo na meron talagang panahon ng biyaya, tulad sa tatin, naniniwala may dispensation, hindi. Naalala ko kasi noong panahon na may kadibit si Sir Benji. Sabi ni Sir Benji na sa panahon ngayon, ayaw niya pala na panahon ngayon is siya daw si Christ nga ang biyaya. So, ulitin ko, kailangan natin libayin ang salita ng Diyos tungkol sa biyaya. So, ang topic natin ngayon ay has brought doon. Pag-usapan natin una-una, ang kinuot natin na verse is chapter 2 verse 11 ng Titus, for the God that bringing salvation hath appeared to men. Okay. Sa atin, ang natin ito, na paano natin is under the dispensation. Kailangan natin review, una-una, review atonement. Ano atonement? So, kamihan, yung salitang atonement, hindi natin masyadong nababasa sa sulat ni Paul because atonement, ang salitang atonement, pagbabayad ng sala, doon halos natin magkita yun sa Old Testament, pinagamit sa panahon ng Moses, minsan covered o covered gamit. Sa bagong tipan, na sa chapter 5 verse 11, doon basa yung atonement sa Romans. So, kailangan din natin isa yun. Yung kasi maraming pamaharan ng Diyos kung paano ang pamawit niya, paano pababayaran ang kasalanan ng tao at anong paraan para ang kasalanan ng tao mapapatag. Likaan tayo, unang-una, paano mababayaran ng isang tao kasalanan ng tao? So, or sabi dito, how can one man pay for the sins of all men? So, meron nga ba isang taong makatubos or yung pay ba, yung kasalanan ng lahat ng tao, mayroon ba isang taong makakagawa nun? Kaya bayaran ang lahat ng kasalanan ng tao. Una-una, makikita natin yung karamihan ngayon na may mga tao pa na magawa ng ganun. Lalong-lalo na hindi nila alam yung kanilang kapatawaran is ay ginagawin ng confession. Halos ginamit nila yung salitang confession because kasi may tao pang nagkakasala. Kahit sabihin mo na nabayaran ng kasalanan mo through Christ, by that price, hindi pa rin tatak sa isip yun na makasalanan pa rin sila at tuloy-tuloy pa rin kasalanan, kaya tuloy-tuloy yung nila. Kaya yung sinasabi dito na how can one man pay for the sins of all men, so alalahanin natin walang taong makagagawa nun. Sinong tao yun? So mabasa natin yung sa chapter, 1 John chapter TV, meron isang taong ang lahat ng kasalanan ng tao ay na pena, nabayaran na by the blood of Christ. So tandaan natin na kung tungkol sa pagbayad ng kasalanan o tungkol sa kasalanan sa isang bata o sa isang tao, kung pupunta natin yung nakaraan of time mass, kung paano mababayaran ng
ng tao ng kasalanan by the blood. Ano yun? Kung naalala natin yung panahon ni Moses, panahon din ni mga Israelites, yun ginalasan na gamit natin, ulitin doon kadalasan na gamit yung atonement kasi yung atonement covered or tabon ng kasalanan or takip ng kasalanan. So, ang una-una, paano namatay si Kristo para sa lahat? No? So, reason 1, how Christ died for all. The work of His death for all. So, paano nga ba si Kristo para sa lahat? Una-una, kapag maunawaan na si Kristo ipinadala ng Ama dito sa lupa for save sa lahat ng tao sana. Bakit sana? Kasi kung dispensationalist natin or rightly dividing natin nung pag-dito ni Christ for His people. Yung 3:16, sabi yung God so loved the world, ang huling begotten Son. So, dinala ng Diyos si Kristo dito sa lupa upang tubusin sa mundo. Hindi pa kasama nung panahon na yun ng mga Gentiles. Kasi hindi pa sinatawag na for all men. Christ did for all sa lahat. So the work of His death for all. Ang gawa ng katayan para lahat. Doon na lang natin nalalaman na ang kamatayan para Kristo ay para sa lahat. Noong sabi sa John 19:28 na natapos na niya lahat, accomplished na. At noong panahon na yun, naging design din tinatawag na transitional, nagkaroon na ng tungkol sa usapin si Kristo pala ay napako sa krus at ang kanyang dugo nagpatawaran sa kasalanan, pero hindi pa masyadong nag-iintindihan yun. Kaya noong mga panahon na yun, kapatawaran ng kasalanan nandun sa water baptism. So ang unang tanong dito, the work of His death for all. Tama. Kasi nga, yung kamatayan ni Christ, natin nalaman, the decision for all. Kung babasahin natin ang chapter 1 ng John, 1 John chapter 1 verse 7, ang kanyang patayan or ang kanyang pagpatay ay gumawa ng panahon na ang grace dispensation ay nagsimula. But if we walk in the light as He is the light, we have fellowship under the blood of Jesus Christ, His Son, cleansing us from all. So, klaro na ang kamatayan ni Kristo doon sa cross, o paano siya doon sa cross, kasi manan yun ng prophecy. Kasi yung gospel sa under the grace dispensation, hindi na yun mystery, that is a prophecy. Kaya nga sa 1 Corinthians 15, verse 1-4, according to that scripture, lalanin na ang kamatayan ni Kristo doon sa cross ay para sa lahat. Gumana yun, yung kamatayan, nag-effect yung kamatayan by faith of the blood of Christ. Kung sa Romans chapter 3 verse 24-25 and doon sa Ephesians 1:7, doon natin malalaman yung kasabihan na ang pagkakamay ni Kristo yung ang dahilan upang lahat sa lahat ng tao ay mapapatawad. Paano yun? So, sa pamagitan lang ng pananampalataya. So, ulitin ko. So, paano mo ito para sa lahat? Una-una, doon lang umipikto yun. Yung kamatayan ni Christ doon sa nangyari doon sa Calvary, nung ipinakya, nilibing, doon lang umipikto yung sinasabi na ang gawa ng kanyang kamatayan ay para sa lahat. Kaya kung isip mo, nung pagtapos ng namatay, nabuhay siyang muli, yung ut ng dalawang apostol hindi pa nagiging para sa lahat yun. For the Israelites only. So doon na naging doon na napatunayan na ipinahayag na yung dispensation kay Apostol Pablo. Pangalawa, why does
one penance that Christ already paid for. Tagalog, bakit mayroon pa rin nagbayad para sa kasalanan na binayaran na ni Kristo? Katarungan. So, kung naman tulad na sinasabi ko, maraming mga tao na hindi na nila tulad ng ibang denomination. Kasi nga daw, nagkakasala pa ang tao. Meron din ako nakikita na video na yung ginawa sa cross, nung pagtapos ng sinabi accomplish or finish, hindi daw tayo kasali doon kasi hindi daw tayo nakaabot ng panahon na yun. Sa ating panahon ngayon, ang panahon natin ngayon ay hindi kali doon sa nawa ni Kristo sa cross. Sino nga lang, titignan mo, may di naman siya kasi yung sinasabi na parang may boundary siya ba? Sabihin, yung mga taong na isinilang ng panahon, yan lang do yung tinubos, yung mula kang Adan until to dyan, di ba? Yun lang daw yung mga natubos sa kasalanan. Pero yung isinila daw mula noong panahon na yun, o 960 PBD, hindi daw kasali yun. Kaya nakikita mo sa panahon ngayon, may mga tao pa rin, hindi sila naniniwala na tinubos na, hindi sila naniniwala na yung kasalanan nila ay naging kanang kwintas tarapan ng Diyos yun. So, ibig sabihin, yung sa Romans 6:14, isa yun sa ebidensya, lalo-lalo na sa chapter na 2 verse 29 dyan, o chapter 1 verse 29, malanag naman yun ang sinabi na ni John Baptist at basahin na tino yung mga pang na gumagawa ngayon yan. Alalat na rin tulad ng mga yung araw ng Semana Santa. Pero gumagawa pa rin, nagpilitin siya para daw yung kasalanan lang mapapatawad. At sa pamagitan kilang ginawa, ang kasalanan mapapatawad. So, paano natin mapapatunayan nun yun na ang kasalanan ng tao ngayon ay hindi na kapit sa harapan ng Diyos at saka yung kasalanan yun ay wala na. Kasi clear naman sa sinabi dito, John chapter 1 verse 59. And say, John see Jesus coming unto him, and said, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kung babasihan natin, take it of the world, ibig sabihin, yung kasalanan daw ng mundo or lahat ng tao, kung ibig sabihin, kinuha na yun. Kaya nga pagdating mo sa Rome 16, for sin should not have dominion. So makakasala ka nga na hindi na yun kwenta. Kung magkakaroon ka ng kasalanan na ngayon, hindi na yun acceptable in the sight of God. Bakit? So mamaya pag-usapan natin yun. Kasi tulad ng sabi ko, marami pa rin ngayon tao na hindi naniniwala na ang kasalanan ng tao, lahat ng tao sa kasalukuyan at sa hinaharap o sa taon pa natin ngayon ay wala na. Pangalawa, how Christ gave a ransom for all. Day of his day on. So, there, sinasabi dito, paano bigay si Kristo ng pantubos para sa lahat? Ang katangian ng kamatayan para sa lahat. So, paano nga ba si Kristo pantubos? Clear, klaro naman yun by the blood. Sa pamagitan ng kandugo, cleanse our sins. Ginagawa kanina, John 1, 1 John 13, Ephesians chapter 13, and Romans chapter 3, verse 24 to 23, 25, makikita na. So, through blood of Christ, our sin is, hindi na napatawad na, no? Napatawad na yung lahat sa natin. Kaya mababa tayo sa sultado sa panahon natin na our righteousness. Kasi pagkatapos na ng palataya sa ginawa niya doon sa cross by the gospel of Christ, after we believe, so makakamit mo yun. Law, righteousness, nabi kang pinibladala sa sanctify, sanctification,
at saka yung pag-save mo, salvation. Paano bigay? Paano nagbigay? Madali lang, offer. Offer lang yung dugo niya. Okay, katang tutunan. Sige, ginamog na. Excuse mo na. So may tanong dito, ang katangian ng kanyang palahat is, una-una, sinasabi ko nga, kumipikto yung ang pagtubos ni Kristo sa atin kasi kumipikto lang yun noong level na kang apostol pa yung dispensation of grace kasi for all men for all hindi lang sa Israel for all men sa kay Paul lang level ang ang katawan at ng tao sa kasalanan by the blood of Christ. Matatanggap mo lang ng tao yun, mananampalayas ka, maniniwalas ka by faith. Pangalawa, kung ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat, hindi ba't ligtas ng tao? So, anong dito? Medyo confusing yun dito eh. Na-encounter yung born again, yung una-una, living world. Parang related yun dito sa tanong niya eh. Ito, kung grace daw ng Diyos para sa lahat, dapat daw ang tao hindi na magkakasala. Una-una, yun ang topic natin ngayon, kung paano nga ba dinala ni Kristo ang biyaya sa lahat. Yung grace Diyos, kung nagarat natin every decision, kasi sa panahon ni Moses, sa panahon ni Noah, si Noah nakaano na yun eh. Nakatanggap ng biyaya yun. In chapter 6, verse 4 to 5, mabasa na yun. Tapos pa naman doon sa ibang panahon, may mga biyaya naman na nangyayari doon eh. Mga favor ng Diyos. Kaya iba't iba. Pero iba talaga yung panahon natin ngayon. Kasi ang panahon natin ngayon is dispensation of grace talaga. Hindi lang sabi na ang bawat isa pumipili lang ang Diyos ng kung sino yung bigyan niya ng favor, kung sino yung bigyan niya ng grace. Kung ang lahat ng tao nagkakaroon ng knowledge or narating nila ang tulad na sa pag-aaral natin, malalaman na ang grace ng Diyos ay para sa lahat. Ang nag-resource or naging sanhi sa grace through the Christ, yung nawa Kristo doon sa cross. Si Christ yung nag-source ng grace of God. Kaya lahat ng tao ay nagkakaroon ng biyaya. Sana, kung malalaman lang ng lahat ng tao na ang bawat tao ngayon, lahat ng tao mundo ay na-under na sa dispensation of God. Kung hindi nila malalaman yun, hindi na natin sila masisi kasi nga ay mababasa naman tayo na may mga tao na talaga na pangalagla, hindi na sunod. Tulad ng Timothy chapter 3 verse 7, kahit paano daw na kahit magyagalan, hindi nila masumpungan ang katotohanan hanggat hindi nila mabasa ang sulat ng Pablo. Tulad ko dati, ang hilig ko pa makigbit kasi sabi ko, relihiyon, wala nang gwintan. Magsisimba lang ako ng relihiyon kung hindi doon pa lang may napala ako ang text nung hindi na aplikado. Kasi religious group noon is business. Kaya kung naniban na religious. Pero nung nalaman ko ang dispensation of this, doon ko nalalaman na lahat pa ng tao ay nabiyayaan ng Diyos. Lahat pala ng tao sa panahon ngayon under the grace dispensation ay napatawad ng kasalanan ng tao. Lahat pala ng tao ngayon ay ligtas. Sana kung so may tanong no? Ligtas na sana, bakit naging sana? Yun nga, hindi kasi nila alam ang grace of God. Mayroon pala ang Diyos na binigay ng panahon
sa lahat ng tao na ang kalikasan ng tao ay biyaya, bigay ng Diyos. So Ephesians 2:8 sabi doon, for by grace ay faith. No? Ang biyaya ng Diyos panahon natin ngayon ay talagang dati nakatulong sa sarili, ibinuhos na ng Diyos. Swerte pa natin at kung alam lang talaga ng lahat ng tao ngayon na sila lahat ay hindi na pinta, hindi na tinitingnan yung kasalanan, tinitingnan yung paggawa ng mali. Kasi finish na tinapos na yan ni Kristo. Kaya nga si Kristo ang naging source ng Diyos para matanggap ang lahat ng tao kung mananampalataya sila sa ginawa ni Kristo sa cross. Yung naging gospel ngayon under of this dispensation. No? So ulitin ko, dinala ni Kristo ang yaya sa lahat, ang bunga ng kanyang kamay sa lahat. Ulitin ko, nagiging si Kristo ito yung ibang denomination nagiging misled. Kasi para nga sa kanila, si Kristo ang biyaya. Tapos, binabase nila yung Romans chapter 10 verse 14. Na matawag kang Kristo. May ibang denomination din tulad natin, mga dito misled. Kasi alam nila kapag naniniwala ka na si Kristo ay yung Savior, okay na yun para sa kanila. Ang kanilang ibang verse, nukot sa ibang book, tulad ng nagtatanid dati, rightly dividing nga, nakalagay sa pero kukuha naman ng John 16, Matthew 18, dami. Kaya nga, sa nung kagabi, nung isang araw, mga lyrics, yung about ang dam, lahat bang tardi, nakamit ang isda. Kamat yung sabi ni Sir Rex, kasi kung nakamit nila ang isda, pure, wala, kasi na yun, ang ng Diyos na binigay para sa lahat, ay nagiging nagiging fulfill na yun para sa lahat ng sa Apostol Pablo na binigyan ng authority to preach the gospel of the Christ or para lahat ng tao magkakaroon nila na yung Diyos ay para talaga sa lahat. Kaya sabi ni Brother kagabi, kailangan natin kasi panahon natin ngayon masyado ng magulo, masyado na kaya nga ginagawa ng mga yang namin dito, yung people visit na is that is about of sinabi doon ni Kuli kasi under dispensation last day na tayo dito na tayo sa last list ayun. So ba tayo medyo maasong biyaya. Pangalawa, the grace of God appears, ang papapakita ng biyaya ng so nandito na tayo sa tawang topic, the grace of God appears. Unang-una, the grace of God is in the total work of Jesus Christ. So, ang biyaya ng Diyos ay matatagpuan sa gawin pagbabayad sa lahat ng Kristo. Yun, sinabi ko kanina, Romans chapter 3 verse 24, kung babayan natin, kasi lahat ng tao ang makasalanan, kaya by the blood of Christ we forgiveness nakatawad na tayo. Wala pa dito chapter. Hindi mo lang matatanggap yun kung hindi ka maniwala. Kahit nasabihin mo na alam mo na hindi pinatawad na yung kasalanan mo, pero minsan nagkakamali ka din, kaya pahingi ka tuloy ng tawad, mali yun. For all have sinned and come short of the glory of God. So clear mo na lahat talaga ng tao ay makasalanan. Kung iba hanap ebidensya, paano daw nakas tayo sa paano napatawad ng Diyos sa kasalanan natin, ipatuloy tayong nagkakasala. So, ano daw evidence natin kung paano ang ating kasalanan ay napapatawad na mula sa simula hanggang kasalukuyan. Binigyan ko siya ng sitas at tinanong ko siya. Ating basahin ngayon sa Hebrews chapter 10
Tapos, bigay ko siya, tinanong ko siya, verse 11 until 14, by one ring, he had perfected forever them that are sanctified. Sorry. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever. So sa salitang forever, natin kailangan i-divide yun. Kaya, pag namin po natin forever, hanggang sa, ano yun, hanggang sa Great Tribulation, wala na. Kaya nga natin, ano yun, kailangan explain o mapaliwanag natin malinaw sa ibang mga tao na ang kasama natin ngayon bukas sa hinaharap ay hindi acceptable in the sight of God. Kasi nga, by the blood of Christ, our sins was cleansed or ginagamit cleansed or pinatawag na atonement by the Christ, no? Kasi kung hindi natin ma-explain maigi, tulad ng ginagawa natin na evangelize, meron pa rin mga katanungan na, bro, nagkakasala pa rin kami. Bro, nagkakasala pa rin kami. Kaya nga, yung 3:24, sinasabing, all have sinned from short. So, kailan nangyayari yun? Kasi hindi nila alam na kita tayo pala ngayon, Gentiles, hindi natin inisip, anong mga panahon na yun, nagiging kaaway tayo ng Diyos, nagiging enemy. Hindi rin tayo kakay nung ito ni Christ pa. Kaya ang ginawa, ang biyaya ng Diyos ay kanyang enabled Apostle Paul. So, doon natin maunawaan na ang kasalanan pala natin sa panahon ngayon ay tinubos na by the grace of God. No? So, pangalawa, ang biyaya ng Diyos ay inihayin sa pangaral tungkol sa cross. Correct. Yung iba naman, yung paniniwala sa cross, kaya nga every week, Holy Week, every iba nagpapako sa cross, ano ba yun sa Tagalog, yung binubot-buot nila ang cross, kasi nasa nila, ang cross yun may kapangyarihan. Turo yun, alam niyo yun, yung turo nun. Hindi nila alam, yung cross na pinakawa ni Cristo, ay ano lang yung naging gamit lang yun sa mga, kasi nung panahon na yun, sa Roma, pinapakot sa krus ang mga taong makatalaan. Lalo na pag sinasabing anak ng Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, mapawanan natin ng maigi o i-preaching the cross. Kasi sa 1 Corinthians 1:16, hindi naman yung sinasabi doon na ang cross ang may kapangyarihan. Yung tao ipinako doon sa cross. Siya yung kapangyarihan ng Diyos para lahat ng tao magliligtas yun. Kasi basahin natin in 1 Corinthians 1:18, hindi man yun ibig sabihin na ang cross ang may kapangyarihan. Yung tao ay pinako sa cross. Okay, dito. The preaching of the cross, ayan, is to the fear foolishness. So, kagaguhan pala ito sa iba. At unto us which are saved, para sa atin, yung nalalaman natin is the power of God. Correct. Kasi, kung i-play yun sa verse 4, is the power of God. No? Kaya nga, gusto natin mawawaan, biyaya ng Diyos through Christ, matapos yung itasan or ang kapatawaran ng kasalanan, kung maayaw yun maigi o papangaral mo ng maigi yung tungkol sa doon sa cross, tao pinako doon sa cross, ano ba yung naging story doon? Kasi pag sinabi mo story, mahab yun, yung tao doon ako, ano ba yun, nagiging ano po nila na parang pinagtawa-tawan. Ang mga natanggap ni Christ doon ng mga warnings, mga blasphemy, ganun. Yung isa ano nga, kung panahon na yun,
sinasabi pa nga na, kung anak ng Diyos, umaba ka. Tapos silikas mo kami yun. Ang daming natanggap nito doon na mga sa Tagalog yung murmurings or kung sa Bisaya, ayaga-ayaga ba, pinagtatawanan. Ginawa lang siya katatawanan panahon na yun. Kaya yun, yung tao pinako doon sa krus, kailangan maisabi mo yun sa mga tao hindi pa alam tungkol sa story of Christ or to sa ginawa ng Kristo doon sa krus. Yung mga taong ipinako doon ay mayroon pala yung kapangyarihan ng Diyos for auto salvation. Romans chapter John chapter 4 verse 12, Acts chapter 10 verse 39. Lahat pala ng taong nanalig or mananampalataya sa Kanya is justified from all or maliligtas under of the grace dispensation. Ulitin ko, kailangan maipangaral natin ng tama yung tungkol dun sa cross, yung preaching of the cross of Jesus Christ. Kasi marami pa rin tao na hindi nila alam yun. Alam nila si Kristo namatay, nilibing at nabuhay, pero hindi nila alam yung yun pala doon kang Christ, yung nilibing at muling nabuhay, ay yun pala ang kaligtasan ng bawat isa kung mananampalataya sila ng tapat or 100% faith. Pangatlo, the grace of God dispense Paul at all. Ang biyayang ipinagkatiwala kay Paulo ay napakita sa lahat. Yes. Atin, kaya sa tayong mga nag-aaral ng rightly dividing o orthomio tungkol sa grace doctrine, alam natin ang grace dispensation ay nag-build na kang apostol Pablo. Pero paano nga ba ito ma-apply sa iba para mapaniwala? Kasi ang purpose not to convince. Ang purpose natin is to get kailangan na sila ay ligtas na, sila ay naging righteous na, sila ay magiging holy o sanctified na kung mananalig o mananampaya sila sa gospel of dispensation. Kasi Apostol Pablo lang nagkatiwala ang gospel our time. Ang real ka Apostol Pablo ay hindi nila lubos na mawaan yun kasi ang alam nila si Pablo kasali sa 12 apostol. So we are lucky dahil nasumpungan natin yung katotohanan. So tama tayo sa Diyos, may mga taong na piyalan din or na sumpungan ng katotohanan at sa kanbagi. Kaya isa tayo doon sa nakatanggap ng biyaya. No? Ulitin ko, ay para sa lahat, ngunit lang sa iba, yung nalalaman, yung kalang, yung nakasumpong sa katotohanan by the epistle of Paul. Kasi maraming Diyos group ngayon nagtuturo, sasabihan mo sila na pinatawad na, oo, pero applying pa rin sila ng water baptism. Yun lang ang mga nagkakamalin nila. Kasi nga, sabi ko kanina, hindi na alam yung grace of God na biyaya pala ng Diyos sa panahon natin ngayon ay para sa lahat. Hindi lang yun sabihin na ako lang siya may pinili para na sa lahat. Lahat ng tao ay bigyan na ng favor. Kaya natin yun. Kailangan mag-aaral, matutunan natin ang mga sulat ng Apostol Pablo upang maibahagi. Ganun lang. So pangalawa, this dispensation of grace is literary agreement. Ang dispensation ito ng biyaya ay literal na isang spirit. Ay medyo siya tanong. So ang dispensation daw ay literal na isang spirit. Kung para din, okay, chance is a chance to see after this, alam man natin merong God's wrath. Kaya nga nagbigay ang favor sa lahat para sa mga hintil na mayroong dispensasyon tayo. Kaya nga sabi minsan nasip ko rin, siguro isa din ako sa napili. Yung magsabi nila nga
tayo ay kanyang pinili. Parang ganun yung pagsabi niya. Kaya nga, nasabi ko sa sarili ko, sa daming nangyari sa buhay ko, bukan Baptist, Badista, naging bunagin, hanggang sa humiwalay sa religious, kasi nakita ko na parang naging business na yun. Yung iba naman, naging business na yun para may purpose ba sila ba? Hindi para sa, kundi para lang magkaroon ng pera. Kaya nga, ngayon naspuan ko itong RD by Brother Rod Sumaya. Kaya na, para ko bang, yung sa ano pa sa salitang addicted, naging addict ako sa pag-preach. Kasi gusto ko talaga maibahagi sa mga tao na ang panahon ngayon is a chance. Kasi minsan, tulad pamilya natin, naisip natin na kawawa sila sa huli. Masaya lang tayo kasi medyo tayo yung nakakamit ng katotohanan. Pero ano tayo? Hindi lang tayo titigil sa pag-praise, no? Kasi ang gusto naman natin ay malalaman lahat, hindi pa kailangan dahil sa church, tulad ng ginagawa namin, mga Bible study, evangelize. Kasi para may parating na itong panahon na to, ito yung grace period. Is a chance. Kasi ang Diyos ay bigay na chance ng tao. Kasi ang Diyos na lahat ng mga tao ay makasalanan at hindi hindi nila magawa ang sarili nila para maligtas o hindi nila kayang gawin sa sarili natin para makapunta sa langit. Kaya ang Diyos sa panahon natin nagay ng biyaya at it is a chance. Wala tayong idea kung kailan matatapos yun. Kaya nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi ni Paul, preach the word, instant season, about to season. Kaya natin ihagi. Kahit minsan na-count ko yun sa mga sayro ko. Minsan pa ko sa huwag na kayong miniwala na lang kayo sa gospel. Nice that was, yun sinasabi ko, na kayo religion, pas yun. Kahit nandyan ka, magdagdag ka motor, pananampalataya. Ay naman sabi doon sa Romans chapter 11 verse 20, mayroon tayong pananampalataya at sa Diyos. Yun na lang ang pinaka-importante. At yung gawa ng mabuti, sa kanya na yun. Siya na bahala doon. Basta doon siya sa gospel of Christ under of the grace dispensation. Kailangan tutunan. Pero kung interesado siya, doon. Kung nagkaka-interest siya, papasok sa sarili na bakit hindi na kailangan reliyon? Bakit hindi na kailangan yung iglesia o yung congregation? Kasi wala alam na lahat pala ng tao, kasi sa Romans 1:16 is na yun no? For division of everyone or sa Tagalog at Bisaya matguta, it's one of us or it's one of you, anak. Ganun. Kasi marami kong na-encounter na may pananampalataya din naman sila. Kaya nga hindi certain sa pala natin. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one. So clear naman yun. Hindi naman sinabi na every sick or every church, no? Hindi nila alam yun na pag kamimro po pala sa church ay spiritual yun. Hindi tao nakakam nun, kundi Diyos. So ulitin ko, ang grace period po, ito na literal po yan. Kaya lang, hindi natin mabasa yun sa Biblia, pero kaya makakaintindi itong panahon natin ngayon sa grace period. Bakit? Okay. Pansamantalang nagtigil sa paghatol ng kamatayan. Correct. Tama. Ganun naman yun sa kamatayan. Pansamantalang pagtigil sa paghatol ng kamatayan. Pangalawa, hindi niya hinahatulan ng lahat. Nung pumunta si Kristo dito, sabi niya, hindi mo pumunta dito para hatulan, kundi pagligtas. No? So medyo, na yung lalaman nga. Pinipigilan niya ang nanagutan. He is withholding the ability. Grace not imputing sins. So, biyaya bilang hindi pagbilang ng mga kasalanan.
Gaya ng sabi ko, yung kasalanan ng tao ngayon, hindi na yan binibilang ng Diyos. Kasi nga, ang tinitingnan na ngayon Diyos, yung faith ng tao. Kung nalaman sa bawat isa. Apat, he is not wearing whose salvation. Hindi siya humingi ng gawa para sa pagkasan. Okay. Biyaya bilang regalo. Yung Ephesians 8. Noong sa Romans 6 verse 23, halos na-relate ko yung panahon eh. Naalala ko yung Romans 63, for the wages of sin is death, but the gift. Kasi kinukuha naman talaga ng iba yung denomination yan. Kaya lang, hindi nila alam yung eternal life is gift. Kasi babase naman dyan sa verse 2, verse 3, verse 4 hanggang doon sa 16:14, 16:4, 4:6. Ulitin ko, sa karamihan sa mga panahon ngayon, mga denomination, mixing yung toro, kaya hindi nila naintindihan ko na ang kaligtasan ay regalo. Ephesians 2:8, no? For the pulpit, this is a gift. So basahin at mababasa yun, kaya bahala. Atonement is accomplished for all. Ang pabayad sa lahat tapos para sa lahat. Ganap na ang gawa. Malayang bukuha. Correct. Naalala mo yung nabi po ni Jesus Christ doon chapter 9 verse 29, chapter 9 verse 28, 30 pa 31. Doon natin mababasa sa accomplish sa niya it is finished. Doon ang ano, yung mayroon ng Kristong matay doon sa cross. Bakit nagbigay ang Diyos ng biyaya? So, tanong to, bakit nagbigay ang Diyos ng biyaya sa lahat? Why is God dispensing to all? Sasagutin na natin to. Bakit nga ba? Yun nga, ulitin ko, nakita ng Diyos, ang Romans chapter 3 verse 10, sabi dito, pasok na. As it is written, there is none righteous, no, not one. So clear, na ang lahat talaga ng tao ay makasalanan kahit pa sabihin nila na nasunod nila lahat ng kautusan na yung sinabi ni Kristo doon sa mga taong sumusunod ng kautusan, yung mayaman, sabi niya na, Panginoon, nasunod ko na yung lahat ng utos. Sabi ni Kristo, meron pang isang utos. Hindi nagpa yun. Kaya sabi ng lalabing dalawang gusto, nakapagay yung verse na yun. Siya, Panginoon, sumunod na kami sa iyo, iwan na namin lahat. Ano pa ba dapat namin gawin? Sa Kristo, sa tao, hindi magagawa. Pero sa Diyos magagawa. Kaya nga sa panahon natin ngayon, pinuhos na ng Diyos ang biyaya. Kasi alam niya na ang lahat ng tao ay makasalanan. Kasi mula pa hanggang ay makasalanan na ang tao. Kaya nga nireveal kay Apostol Pablo ang dispensation. Ito yung panahon na yon na binigyan ng tao, ng Diyos ng bagong tao na magkaroon ng kaligtasan by faith. Ito po yung tinatawag na grace period. Kung baga sa teacher, meron ng nung nag-aaral ko, pinagawa sa teacher ng project. Sabi nila, gawin nyo to this week. Sabi niya. So ang project na yun, hindi namin natapos. Sabi naman, sir, bigyan nyo kami ng chance. Sabi ng teacher namin, sige, 2 araw. Pag di pa nyo natapos yan, pasensyahan na tayo. Ganon yun. Ganon ang biyaya ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kailangan malaman lahat ng tao sa ating panahon ngayon na ito yung panahon ng chance sa lahat ng tao dahil hindi sila maliligtas sa sarili nilang buwa. Hindi sila maliligtas sa kanilang pagiging religious. O hindi sila maliligtas sa panggawin nila. Walang ibang makapagligtas sa kanila kundi yung taong ipinako doon sa cross na siya totoo sa panahon ngayon, si Kristo na ay nilibing buhay sa 3 araw. Doon ka mananampalataya sa gospel under of the grace dispensation. Kaya ang dispensation of grace sa natin yun ay i-rebuild na kang Apostol Pablo. Ito ay tinatawag military. No? For the dispensation of military, tama, ang kaligtasan ng tao ay pananampalataya.
maraming against nun. Magsasabi lang, ligas na, hindi ka gagawa ng mabuti tulad ni Siriano. Ito naman nila to. Kasi gusto niya talaga ang tao gumawa. Hindi naman nila kasi naintindihan to eh. Hindi to maintindihan. Kaya nga tayo nag-aaral para ma-master natin yung paano natin ma-explain at matuwag sa kanila ng tama ang ating panahon ngayon. Yung turo ng Apostol Pablo ay siya din sa ngayon. Hindi naman ibig sabihin nun tulad ng mga pilosopo na ay, huwag, di na pa kayo kumukuha ng Old Testament. Hindi na pala tutukan. Kailangan daw, burahin na lang daw yung, burahin na lang daw yung ibang sulat kasi kaya Apostol Pablo lang naman daw eh. Yun yung kadalasan natin marinig. Kaya nga, tayo, ulit natin sabihin, ituturo natin ng husto ang pagtuturo ng Biblia sa tamang pagturo at sa tamang application. Na dapat natin ipaalam sa kanila na ating panahon ngayon ay under of this dispensation. So, this division appeared to all men. Ang Diyos, ang biyaya ng kaligtasan na nakita sa lahat. Ngunit hindi, ito, yun. Nasabi ko na ang biyaya ng Diyos ay pinahayag na panahon natin, pero hindi lahat kakatanggap. Nga, nagsabi ko, hindi nila inaral ang maputi ang Biblia. Kasi nga, kung tuturuan mo sila, pagsabihan nila, nananiwala, lalo na kulang ka sa kaalaman sa rightly dividing. Hindi mo mapaliwanag ng kaya sa amin, i-explain muna yung ganito yung kaligtasan, tapos magtanong kailangan gusto natin yun. Kasi para may paliwanag natin sa kanilang gusto, yung tama sa Biblia. Kasi para sa atin, alam natin is Christ. But in other religions, hindi nila alam yun. Na ang biyaya para ng Diyos ay para sa lahat. No? Tulad ng sinasabi ko kanina, ang right dividing ay isang maka-ironic teaching. Kasi kung hindi mo pala ma-right dividing yung Biblia, talagang makakonfuse ka. Kasi kung grace ang basihan, ay yun pa lang. May grace na. Mula kang Noah, hanggang kay Abraham, hanggang sa mga Israelites, hanggang sa panahon ng mga Israelites, nagkakaroon na ng biyaya. Ngunit hindi para sa lahat, pinipili lang. Sa ating panahon ngayon, ito yun. Ang tinatawag ng grace period. Ang biyaya ay para sa lahat at hindi lahat makakang. Kaya sinisikap lang i-preach yung still under the grace dispensation. Natin sila, tulad sabi ko, huwag na natin silang persahin na. Sa akin, ituro na lang. Tapos sila na mag-decide. Ganon yung ginagawa namin eh. Ganon sila na mag-decide. Kung gusto nilang sumama sa obligation, okay na yun. Pero hindi natin sila persahin, paniniwain. Sila ang mag-decide. But may alam natin ng diyan para sa lahat. Kung sila, Diyos na din ang alam nun. So dito tayo sa ikatlo. The atonement problem. Yan. Problema talaga yan. Ang saniranan sa pagbabayad sala. Una-una, ulitin ko, ang atonement, general term yun, pwede gamitin sa nung panahon na yun, pwede rin gamitin sa panahon na ito. Kadalasan ginagamit sa New Testament is reconcile. So, di naman natin yung maano, pero pagbabayad sa sala is atonement. Una, wait up. Akala unang-una, pag-aralan natin the atonement problem. Nasulitan din pagbabayad sa una-una, ano natin dito ang mga mali sa doktrina, errors in salvation often move back to errors with the cross work of Christ. So ang mali sa doktrina ng kaligtasan ay madalas nag-uugat sa mali, magbabayad sa sala ang gawa ni Kristo sa cross. So kung pag-aralan yung every dispensation, naalala natin yung mga panahon na yun, panahon na ni Moses na nagkamali ang mga ng kasalanan, mag-offer sila ng blood of animals, no? Para yung kasalanan nila mapapatawad. Yung iba naman gumagamit ng mga iba't ibang klaseng hayop
blameless. Iba ng based sa law. Kaya ano, mababasa natin sa Hebrews chapter 9, verse 27, madalas na inagamit sa Old Testament. 9, verse 22. Verse 22. Moreover, be sprinkled with blood, but the tabernacle and all the vessels of ministry, and almost of all things are blood words with blood. Without shedding of blood is no remission. Yun na yun. Kung walang blood na ma-offer sa panahon noon, ay walang kapatawaran sa yung man, sa panahon natin ngayon, naniniwala naman sila sa blood of Christ. Yung sinabi na dito, errors. Bakit naging errors? Kasi alam nila sa pamamagitan ng blood of Christ, we have forgiveness. Pinatawad na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nagkakamali lang sila doon. Okay. Inaluan pa nila ng iba. Ano yun? Una-una, yung water's baptism. No? Hindi nila yung alam yung atonement o commission of sin, yung pagbayad sa sala, na ginawa na ni Kristo. Basta alam nila, pagtapos nila ma-Bible study yung tao, madoktinahan, sabihin mo yung ganito Christ, ganito ni Kristo, tapos nadoktinahan, dalhin na sa tubig, tapos babautismuhan. Anong purpose doon? Hindi naman purpose for remission of sins. Ang purpose na doon para maging membro sa kanilang church. Kaya nga, nagiging ano yun, magiging hindi maganda yun. Kaya nga sa panahon natin yun, titingnan natin parang ginadjudge na Islam talaga. Kasi nga, ano ba yung blood of Christ? Or atonement of our sin? No? Kasi ang ating kasalanan ay bayad na eh. Ginawa na ni Kristo eh. Si Kristo na yung gumawa. Doon sa krus. Yung kasalanan natin, binayaran. Yung sabi sa Corinthians, chapter 6, chapter 9, verse 16-18, yung nabili tayo, no? So, tayo muna natin yung sinabi dito in finished works of Christ. Hindi alam to ng karamihan eh. Kasi para sa kanila, hindi sapat yung paniniwala sa blood of Christ. Kailangan iliman yung water baptism. Kasi ayon nga sinabi ko, pag nag-apply ka pa ng water baptism for remission of sins, hindi sa blood of Christ, ay iba ang kakaroon doon. Mababasa natin yan sa chapter 10, verse 26, or say until 27. Ano daw? Verse 3. Oh, so punishment, suppose shall he be thought worthy, who hath clothing underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant. Hindi nila alam eh. Kung mag-a-apply pa sila ng water baptism, nila na aton na salan natin mabayaran pala by His blood, tapos mag-a-apply pa sila ng water baptism, ay talagang mapupunta na karumalduman yung verse 57. Kasi nga sa panahon ni Moises, magmatayan yung isa o dalawa o tatlo, pag nagsala ay papatay ka ayon sa kautusan. Pero sa panahon natin ngayon, kapag nag-apply ka pa ng water baptism, tapos naniniwala ka sa blood of Christ for remission of sins, na binayaran na pala yung kasalanan mo, kung sa apply mo pa rin ng iba, ay wala. Yung sabi doon ay karumalduman ang iyong tatanggap. So, insulto yun eh. Insulto yung sa Christ, insulto yung sa anak ng Diyos. Hindi ka kontin ginawa ng Kristo, hinaluan mo pa. Kaya yun ang nangyayari. Kaya sabi nito, errors in salvation often go back to us. Kung ang kasalanan, pagbayad sa na nalalaman mo, ay yun doon pa rin sa mga nakaraan, ay wala
Walang tayong faith mo. Kung magdudukli na tungkol sa kasalanan, rightly decide mo ito, huwag mo hapin. Yung iba, sabihin namin na, ay, kahit gaano pa ka-religious, kahit gaano pa kabait, kung yan ang paniniwala mo, I tell you from verse, ka maliligtas. Yun yung mga errors, yung mga pag-aaral tungkol sa pag-obed kasalanan. Kasi nga, pagsabihan mo sila, ang kapahon ni Moses, kabayaran ng kasalanan ay the blood of animals. Sa panahon naman ni John the Baptist, ang kapatawaran ng kasalanan, pagbayad sa sala, by the blood, by the water of baptism. Sa ating panahon ngayon, kailangan ganun. Hanggang sa hinahap, by the blood of Christ. So, ulitin next is ito yun. Maling pagpipilian o limitadong pagbabayad sa lamas universal kaligtasan. Ulitin ko, maraming maraming pag-trina na hindi pa natin na paliwanag yung tungkol sa pagbayad sa kasalanan. But, sabi natin na may paliwanag ng husto ang disposition is about the atonement, no? Kasi kaya nasabi ko sa lahat na encounter namin every barangays, yung atonement na ginawa ni Kristo sa pagbayad sa kasalanan para sa kanila naman sila, kaya lang pag sinabi ng ligtas na, hindi na sila naniwala kasi alam nila na magkakasala daw sila. Okay, excuse me na. Busog. Hirap pala magturo na busog kasi palagi. False dichotomy, limited atonement versus universal. Limited atonement and versus universal salvation. Ito naman yung universal salvation. Malalaman naman natin to kasi tayo nakakaalam. Kung tayo ba, mapupunta tayo sa limited atonement. Kaya ibigin sa atin dito, limited atonement versus universal salvation. Kasi naniniwala naman talaga ang tao na sabi natin universal, halos buong mundo yun na ino-offer ng Diyos ang salvation. Pero pag sinabi naman natin limited, limitado lang yung ang pagbabayad ng kasalanan, natin ito masyado maunawaan. Kasi yung iba, hindi sa atin, sa iba, hindi nila lubos na nawaan to kasi nga, minsan nagiging sarado sila sa pag-iisip. Minsan naman, hindi katotohanan yung pinaano nila. Kasi nga, yung iba, parang naman kailangan sa religious na iba mo na kinabagay. Kaya nga, yung ganitong klase pagtuturo o ganitong klase na doktrina natin sa kanila ay hindi nila lubos maunawaan. Yung kaligtasan ng Diyos is universal. Pero kung babasihan naman natin sa patawaran ng sala, alam nila na hindi pa sila ligtas, dahil yung kasalanan nila ay patuloy. No? Kaya sabihin natin ulit na unang-una, kailangan natin pag-aralan yung dispensation o dispensation na study, rightly dividing, kung ano talagang atonement but now in atonement the future, no, ages to come. Doon tayo doon tayo na minsan mid o minsan nagiging confusing. Kaya yung ditong kasi naturo, hindi ko masyado na-explain yun kasi hindi pa master yung atonement sa Old Testament sa panahon natin ngayon. Pero pinag-aaralan naman namin to, alam, sinabi ko kanina, hindi namin masyado na mention yung atonement our time
Kasi kadalasan ginagamit namin is reconcile. No? Yung pang-apat is the universalist and Calvinism confused the state. Lang ma-confuse. Ito naman siya, no? Pupunta tayo doon dito sa, no? Katotohanan. Sa literacy. Bible truth. Christ atoned for all, but not all men are saved. So, katotohanan ng Biblia, nagbayad Kristo sa para sa lahat, ngunit hindi sa lahat ng tao ay ligtas. No? Sinabi na natin to kanina, na ang kuha ni Kristo, doon sa cross, ay ano yun, naging yun, the grace dispensation. Yung pag, ano ng kanyang for our sins, sa pagtubos ng kasalanan natin, hindi natin matatanggap yun ng lubos, hindi natin lubos hindi natin mapananampalatayan mo. Kung bang sabi namin na minsan na 100% faith, 100% talaga yung naniniwala ka, taos puso mo, sinabi na rin sa 10 verse 9, no? Kasi, kung naisip mo na ka paligtas kasi nagkakasala ka pa ulit. Pero yung katotohanan na sabi dito sa Biblia na dahil doon kay Christ ay patawad na ng kasalanan ng tao. Pero hindi lahat ng tao ay ligtas dahil hindi naman lahat ng tao naniniwala na ang panahon pala natin is grace or under of the grace dispensation. Meron tayong dalawa itong pinagbabasihan. Itong sinasabi ito sa letter D, the universalist and Calvinist confuse the extreme. Pinagkakapalit ng mga universalist at Calvinist ang saklaw lahat sa pag-aplika nito paniniwala. May religious groups, lalo na si Ilisariano, hindi sila naniniwala sa Calvinist. Nung tayong panahon na yun, may pinupos si Calvinist na Calvin na faith alone, salvation. Pero hindi ko masyado na napag-aralan yung doctrine ni Calvin kasi nga tubigin. Kasi nga, yung paniwala ng iba, faith alone. Lalong-lalo na hindi mababasa yung faith alone. Calvinist, naniniwala naman sa iba na tulad ng mga universalism belief na pag sinabi mo all, siyempre, ayon sa Colossians 1 verse 22, lahat ng bagay so pag sinabi natin na all, ang paniniwala natin ay pati nga daw kasi yung paniniwala yung universalism, yung paniniwala excuse lang is muna ha is muna kasi okay, pasensya na, umihila ako. Personalisip. Ulitin ko, ang issue dun kay Calvinist dati, yung faith alone, kasi tulad ng sabi ng dati, yung paniniwala niya, kahit daw ang tao ay tapos naniniwala, ang Diyos ang magay sa kanya ng pananampalataya. Yun yung mga belief ni Calvin. Tapos yung universalist naman, ang belief sa universalism, compare lang pa compare. Ang belief na ng universalism, kahit si Satanas o mga angels sa ligtas. Kasi nga,
ayon sa kanila, all things eh. Pag sinabi kasing all things, lahat yun, lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Basahin natin yung Colossians 1:22 or 20 ba yun? Wait lang. Ito. Ayan. And having made peace through the blood of his cross by him to reconcile all things unto himself by him. I see whether there be things in earth or things in heaven. Ito yung paniniwala. In-example ko ito kasi ito yung paniniwala ng universalism. Pag sinabing all, lahat, pag i-application mo ito lahat ng all, ang paniniwala nila is ligtas pati nga si Satanas. Kang Calvinist naman, iba. Kasi nabi naman ni Calvinist na faith alone, yun nga lang, kailangan ang taong patay in soul, sabi nga bigyan ng Diyos ng pananampalataya. So ang Diyos mismo magbibigay ng pananampalataya. Meron yata tayong topic tungkol dito eh. Di lang muna natin ni ano to. Dito tayo dito sa yun lang ang alam ko sa sa Calvinist sa yung Universalist. Batari, pag sinabi mo Universalist, lahat yun, buong mundo yun, buong mundo. It is I'm just to assume a practice that for you. It is mystic, Diablos. Isang kamali ang ipadre akong namatay si Kristo para sa iyo, ito ay tumatikong nailipat na sa iyo. Sa Tagalog dun sa English, it can assume it by for you is up to you. So paano natin ma-apply? Kung nalalaman mo na o ipalagay mo na namatay si Kristo, paano mo ito ma-apply? Automatic kung na ba? Yun nga, sabi natin kanina, ang pagkamatay ni Kristo doon sa cross at sa pagkalibing at sa pagkabuhay namang muli, naging sapat na yun para matanggap ng bawat isa na ang kabayaran ng kasalanan na ginawa ni ang kapatawaran ng kasalanan na ginawa ni Kristo doon sa cross by His blood, na tanggap lang natin to by His faith, by our faith. So na-apply na natin to sa sarili kasi naniniwala tayo na ang kamatayan ni Kristo ay sapat yun para sa kapatawaran ng task natin. Hindi ito pagkakamali, no? Kaya ko sabi ito palagay na kung matay si Kristo, hindi lagay din palagay na kundi namatay si Kristo para sa atin, right? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yun na sabi in Romans 5:8, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. So automatically na-apply natin sa sarili yun. Dahil ba sa sarili natin gawa? Hindi. By His faith, by our faith. Kasi kung walang Kristong namatay sa krus, kung walang Jesus or Lord na sa krus, wala tayong kaligtasan. Kasi nga, nung pagpunta niya dito sa lupa, for Israel, yun. Sabi kanina, na-apply sa sarili mo yun, na-apply na natin yun, automatically, by our faith. Alawa, hindi natin yung masasabing ipagay kasi nga talaga yun ang mga masusulat. Hindi yun pagkakamali, kundi talagang matutupad yun dahil yun ay nakapisinan. No? Dito tayo sa pangapat, medyo mababa Ito na yun, yung sinasabi na rightly dividing atonement. No? Kasi kung hindi na rightly dividing atonement, alam lang natin, kaya sabi ko kanina, para sa atin, nagtuturo tayo kung ang ibang atonement na nalaman natin is applicable pa until now,
ay di na tayo hirap nagpapaintindi sa mga tao. Kasi pareho naman pala talaga lahat ng mga religious, mga atonement is by the blood of Christ. So, ano ka nang ay hindi na tayo magpapagod sa turo. Kasi marami nang nagtuturo ngayon eh. Kaya kailangan natin i-rightly dividing ang salitang atonement. Gaya ng sabi ko kanina, time pass, but it is come. May iba't ibang pamamaraan Diyos tungkol sa atonement. Ito ang pagbabayad sala ay nagawa na, tapos na sa nakaraan. Bago pa ito mailapat sa mga tao. No? Atonement is made. Finish is thus. God is applied to people. Future. Yan. Ito, clear na to eh. So, nagawa ng atonement, nagawa na. Finish na, nung nakaraan. Gaya ng sabi ko, kahit leading tayo, every dispensation ay meron ng atonement. Gaya ng sabi ko, panahon ni Moses, through the blood of animals, panahon ni John the Baptist, through the water baptism, yung remissions, pagbabayad ng kasalanan. Pagbabayad ng kasalanan, kailangan nila magpaw o obedience. Tapos para bayaran yung kasalanan mo, sundin mo yung mga kautusan, sundin mo yung mga law of Moses, para yung kasalanan mo noon mapapatawad. Mabayaran mo yung kasalanan mo sa nung panahon na yun, kailangan mo rin mag-alay ng hayop, yung blameless. Para naman ang Israelites hanggang sa panahon ni Baptist, iba din. Pagdating man sa panahon ngayon, ay baril. Through the blood of Christ. I-apply natin yun sa hinaharap, sa ngayon at sa hinaharap. Yun ang pagtuturo natin tungkol dun sa atonement. Kasi, yan ang sabi ko kanina, maraming naniwala na yung kasalanan is patuloy. Kaya yung paghingi ng patawaran para mabayaran yung kasalanan nila, kailangan gumawa ng mabuti, nag-confess pare, at naman basta kung ano-anong kanilang ginagawa para mababayaran yung kasalanan nila. So, at madaling salita, our time, ang tanan natin ngayon ay tungkol dun sa ni Kristo dun sa the Lamb died. Ito na yung sinabi kanina. But salvation comes up to the door. Ang kordero ay namatay, ngunit ang kaligtasan ay nanggaling sa dugong ipinahid sa pinto. Tama. Kasi noong panahon ni Moses, mabasa natin yung sa Exodus chapter 12, verse 21-23, naging, kung totoo yun yung nangyari ng taon na yun, Holy Week yun eh. Holy Week yun, ginawa ng Holy Week. Na until now, ginagawa ng tao, yung iba lang yung ginawa ng Holy Week na mix. Kasi na-apply nga nilang Holy Week sa panahon ni Moses, yun nga lang, ginawa nila ngayon, ay kung parang nagpapakostos, nag-ano din. Iba to eh. Ibang issue dito sa Exodus eh. Ito yung panahon na yun na ang Israelites ay na-slay doon sa Israel, sa Egypt. Tapos yung kamatayan ng mga bingon, so, nila magtawas lang ng blood sa nato, iyan doon sa haligi, papahid. Doon, paano kamatayan, lalagyan sila. Ito yung nangyari noon. Tapos yung sinasabing ang kordero ay namatay, ang lamb. Yung kanina verse 1 at verse 29 sa John, Lamb of God. Siya yung take it away, yung aalis ng kasalanan ng mundo. Ang kaligtasan nung panahon na yun, nanggaling sa buta, kasi nga, kapag walang dugo yung punto, o ang poste ng bahay mo, hindi tahiran ng dugo, tulad ng mga taga-Egyptian, hindi nila nabaton, hindi sila ligtas, patay sila lahat, pati mga panganay, pati yung niparaw ng panahon na yun.
C. Day of Atonement. Araw ng pagbabayad sala, ang mga kambing ay inihandog o inilapat lamang sa kaluluwang nagpapakumbaba. Day of Atonement, God sacrifice back to the afflicted soul. Afflicted soul. Ito sa Leviticus 23, verse 27 until 28. Yun na sabi ko kanina, sa panahon na yun ng Moises, ang offering doon ay ladong months to mga kambing, baka, kailangan yung hayop ng panahon noon is blameless. Yung wala bang bahid na hindi pilay, hindi siya, yung wala kang masabi sa hayop na yun, ng panahon na yun. Leviticus 23, chapter 27, kayo na siguro magbasa, ibigay ko na lang. Nagsalita si Pedro tungkol sa tapos ng pagbabayad sala at sa darating na kaligtasan. So, if Peter spoke of past atonement, future salvation. So, kaya si Peter, mababasa natin yun sa Peter ha, on natin dahil sa gawa 3:19 sa gawa 3:19 sa gawa. Noong na sila, nag-preach nila nung panahon na yun, preach na nila ang kapatawaran ng kanilang kasalanan, ang pagbabayad sa kanilang sala ng lalating sa tasan ng gawa. Kaya natin basahin 3 verse 19. Gaya natin para maintindihan natin. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Yan. Yung nagtotoo, gano'n na yung mga apostles na sila tungkol sa ginawa ni Christ, yung basa natin sa chapter 2 verse 38 hanggang sa chapter 5, na yung kailangan mga tao nung panahon na yun, during transitional period yun itinuro na ni Peter yun, na kanilang pagbabayad ng kasalanan ay daw na sa krus, tinapos na ni Christ. Kailangan nila repent, no? Bakit? Kasi sa ugat ng mundo, maninirahan nila makukuha yung fishing sa panahon na yun. Okay, basahin natin sa unang Pedro, chapter 1, 5 to 7. Unang Pedro, chapter 1, 5 to 7. Ito. Nalaglag yung silpo. Pangit ang stand. Five, 7, tapos 9 pattern. Keep by power of faith or shall be needed to well in the last time. Verse 7, that the trial of it be much more precious than gold that perishes, do it be tried with fire. Is unholy at the appearing of Jesus Christ. Verse 9, being the end of your faith, your souls. So, klaro kayo. Ito. Verse 30, get up the times of your mind. So, ang nagkaiba sa gawa sa verse 19 sa Santo Pedro, kailangan paninindigan. Hindi, alam nila na yung pagbabayad and Kristo doon sa cross, kailangan nilang tanggapin nyo, paniniwalaan na si Kristo ay anak ng Diyos, siya ang Kristo, pinako sa cross, paniniwalaan din nila na pagtanggap na rin o magsisi sila, ay sila ay manirahan, at saka nung para pagdating ni Kristo dito sa lupa,
sila ay maninirahan with an 1,000 years millennial kingdom yun, referring sa millennial kingdom. Time of refreshing yun sa Gawa 3:19. No? Ulitin ko, ang pagbayad ng kasalanan ay nagawa ng Kristo doon sa cross. Kaya hindi na natin yun hindi na nila yun nga lang, hindi nila masyado naiintindihan yung mga panahon na yun. Kaya nga nagtanong doon, kaya mayroon mga counseling na nag-aaway-away during transition period, may mga hindi pagkakaunawaan. Bagkus nalaman ni Pedro na ang biyaya ng Diyos, iba yung matatanggap niya doon. Sorry, medyo matatanggap nila ang grace pagtatapos ng magpahayag na si Kristo na baba dito sa lupa, no? Pag mag-reveal na si Jesus Christ at sila ay manirahan sa loob ng 1,000 taon. Okay, proceed tayo sa saan ba tayo? Okay, sa letter A. Okay. Atonement made at the cross before this dispensation, but applied now. Correct. Ang pagbabayad sa lahat hanggang sa cross bago ang dispensation ito. Ngunit inilalapat ngayon. Gaya nga nasabi ko, ang dispensation of grace ay nangyari na after revelation of Jesus Christ unto Paul. Inireveal mo ang grace at doon na natin nalaman na pala ay tinubos na o bayad na sa kasalanan. Wala tayong ginawa ni Kristo doon sa cross. Baka ang dispensation nito ay tinukristo doon sa cross. In Romans 5:7, babasahin nyo yun. Tayo na natin para maintindihan natin. 5:11. Yung sinabi ko kanina, dahil sa pag-ibig ng Diyos, no? Masaya para natin siya. 11. But if the Spirit of Him, sorry. Kaya pala mali. 5:11. And not only so, but we also pray in God through our Christ. Bakit? By whom we have now received the atonement. Yeah, yun sabi ko kanina na itong verse lang mababasa natin yung salitang word na atonement. Bakit? Because of Christ. Bayad na ang kasalanan natin, tinubos na tayo, tinapos na ni Kristo, ang kasalanan natin ay wala na, natanggap na natin yun na wala na, dahil na nampalataya tayo sa mga buting balita under of the grace dispensation. Na-revealed na ang grace according to Paul nung nalaman din natin na ang kasalanan natin ay nagawa doon sa cross. Ngayon pa lang natin doon na tayong lahat ay saved by faith, no? You cannot be made as dispensationalist and universalist due to this. Okay. Hindi ka maaaring maging mid-ax, dispensationalist at universalist nang magtabay dahil dito. Bakit nga? Kasi nga, sabi ko kanina, kung universalist ka, nga mid-ax, magkakaroon pala ng Diyos. Bakit nga ba? Ulit ko, kung paniwala ng iba ang dispensation of grace, ay nasa chapter 2 ay wala tayong pinagkaiba. Bakit? Ito yung paniwala ng iba eh. Kasi nga, ang dispensation of grace ay nangyari na panahon pa nila Peter. Nagkaroon ito ng authority. Kaya nga yung iba naniniwala na si Paul belongs to the 12 apostles. Nagkasabay. Kasi nga, universalist saka pag sinabi mong mid-ax, talagang middle. No?
nasa gitna talaga, chapter 9 talaga tayo. Hindi tayo pwede pupunta dun sa mid-acts ka nga. Napunta naman tayo dun sa chapter 2. No? Mali yun. Kailangan din natin yun pwedeng na lang, okay na yun. Kasi grace naman yun eh. Yung nga, may sabi nga dito, hindi ka maaaring mid-acts, dispensationalist at universalist nang magkasabay dahil dito. Mangyayari sa iyo, mangyayari sa iba, at magiging confusing ang dispensationalism natin. Walang nangyayaring dividing kung chapter 2 pa lang may dispensation days na. No? Ulitin ko, kailangan natin maunawaan maigi ang turo ng rightly dividing dito sa Bartolomeo upang lubos natin maunawaan na bakit nasa yung paniniwala natin na ang dispensation ay kay Apostol ang Malaga and Rebel, hindi kasali ang apostles. Kasi nga, kung ang ibang version ng Biblia o ang iba namang versikulo sa Biblia nangyayari na ang dispensational of this doon sa ibang verse, ibang chapter sa Acts, doon pa lang sa panahon ng Christ, may na ay di na natin dapat di na tayo dapat mag rightly dividing. No? Ngayon, nandito tayo sa iktima. Medyo pause na. Atonement for all. Ito na yung parang ano na ito eh. Magandang ano na to. Parang paulit-ulit na lang. Kasi pero, ano ba? Atonement for all. Upon all that believe. Ano pa talagang question na. Kasi nga, pagbabayad sa lahat ng nanampalataya. Kasi, sabi nga na rin kung ang iyong atonement halu-haluin mo, pwede mo ihalo doon sa ibang book, tapos ihalo mo sa book of Epistle ni Paul, ay talagang hindi nakatanggap ng kaligtasan at hindi lahat naniniwala. Kasi ang alam nila, okay na yung atonement po na ginawa ni Christ, tapos mag-a-apply pa ng iba, ay wala na sa lugar yun. Hindi na tama yun. Hindi talaga lahat nakakatanggap. Pero para sa atin, na nalalaman natin ang dispensationally o rightly dividing according to atonement, doon natin nalalaman na ang rightly dividing is very unique para sa atin. Kasi nga, dito, ang rightly dividing isa itong napakandang privilege o privileges bawat isa sa atin, kasi nga para malaman din ang ibang tawag na sa Tagalog, rightly dividing tungkol atonement. Kasi nung hindi pa tayo RD, hindi pa tayo nag-aaral ng rightly dividing, para sa atin lahat ng nakasulat sa Biblia pwede natin para sa ating panahon ngayon. Yun na nga nakala natin. Kaya nga pag-aralan natin ng rightly dividing. Okay? Ano tayo? Una, no? Tanong muna, pagbabayad sala para sa lahat ng nanampalataya. Magkaiba ang pagbibigay ng Diyos ng pagbabayad sala sa pag-aari nito ng tao. God providing atonement and man possessing are different. Magkaiba talaga ang pagbibigay ng Diyos ay ng sasala sa pag-aari nitong tao. Kasi tulad ng sinabi ko, every dispensation ang Diyos ay nagbibigay ng pagbabayad ng kasalanan. No? Nasasabi nga ito. Pangalawa, Christ died for all. So, ganun pa rin, namatay si Kristo para sa lahat, nagbayad para sa lahat, lahat ay ligtas, nailapat sa lahat. Dahil lapat na sana sa lahat, hindi na sana, kaya nga sabi kanina, paalam dun sa nakakaalam ng rightly dividing. Kasi
Yung iba, naniniwala nga sila na namatay na si Kristo para sa lahat, atone for all, at sana ang lahat ng tao ay ligtas, hindi pa rin naniniwala. Kasi nga, hindi nila rightly dividing, hindi nila alam yung truth na ang pananatin is kaya ng Diyos. Pangatlo, ang kaligtasan or salvation process application atonement to men for forgiveness. Ang kaligtasan mula sa kasalanan ay ang pag-aplika ng pagbabayad sa tao para sa kapatawaran, katubusan, pakipagkasundo at pag-aaring ganap. So, nasabi na din natin ganun na yung salvation ay galing yun sa sa gawa ni Kristo. Yung natanggap natin na salvation is gawa din ni Kristo. Paano nga ba tayo ng tama na ang kasalanan natin ay walang natatawa at paano natin tanggap ang forgiveness or redemption or reconciliation or justification. Unang-una, nais natin malaman or nais natin ibahagi itong ang nanutungkol sa ating panahon na yun na ang gawa ng ito ay si Christ. Aplikado ito sa panahon na lahat ng tao sa para lang sa mga nakakalam. Pero pag hindi alam ay hindi para sa lahat. Para lang sa nakakalam. Yung sabi not kaya. Sila pala ay pinatawad na, sila ay tinubos na, pagbalik Lord na, reconcile sila din justification na, para sa nakakalam, no? Ang pag-application of atonement to men ay talagang makakamit mo yun for your faith. Atonement is accomplished. Parang gano'n na rin ito, ganun na, parang nasabi na rin. Pagbabayad ng sala ay natapos na, ngunit hindi ito inalapat kanina man hanggang sa lumitaw ang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Atonement is accomplished, is not applied to any theories first through faith. Yun yung panapag-usapan natin kanina, yung Titus 3, verse 11. Kaya ang biyaya ng Diyos ay inahayag na o nireveal na. Sana naligtas ng lahat, naalaman ng lahat ng tao, naligtas na sila dahil ang biyaya ng Diyos ay napahayag kay Apostol Paul at tanggapin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Kasi sabi ni Christ nga, natapos niya ang kanyang mga mission, natapos na yung ginawa doon sa cross, at huling sinabi niya, it is accomplished. All things is accomplished. No? The Father purpose, the Son accomplishes, the Spirit applies. Napaganda itong kung baga pagka-unite sa tatlo. The Father purpose, the Son accomplished, the Spirit applies. Mababasa natin sa Titus chapter 3. Sa inyo lang o magbasa. Magandang ano ito eh. Basahin natin ha, chapter 3 verse 4 and 5. But after that, the kindness and love of God, our Savior, toward men appeared. So, not by works righteousness which we have done, according to His mercy, He saved us by the washing of the regeneration and renewing the Holy Ghost. So, clear mga ang lahat na ito ay yun ng Ama, pinapos nga nito at para matanggap, ma-apply sa Holy Spirit, tanggap natin ng Holy Spirit after you believe. Napaka-athlete yung Titus. Naalala ko yung panahon na yun na ito ko even purpose.
sa nung ano ni Christ, kung bakit siya ay tako, 5 purposes yata yung nalimutan ko ngayon. May ano ko na hanggang sinabi niya is accomplished. At sa lahat ng mananampalataya ay magkakaroon sila ng Holy Spirit. Na-apply na yung Holy Spirit. Para na naniniwala na palataya sa gospel ay magiging bahagi na sa isang katawan na tinatawag na church. Ang pang-literal salvation requires ang kailangan lang ng tao para makamit ang kaligtasan ay maniniwala lang siya. Gaya na sabi ko kanina, Acts chapter 16 verse 31, nung si Paul ay nabilanggo, tinanong siya ng gwardiya, ano bang gawin? What should I do? What should I do? Sabi niya, believe. Di ba? In Romans chapter 3 verse 22, Romans 4:5, Ephesians 2:8, yun yung mga mga na may bigay natin pag ang usapan ay matanggap ng tao ang kaligtasan, like really, kailangan siya mananampalataya. No? Faith requires the application of the cross, be picture of the cross, not at the cross. Naalala natin yung topic natin ni Sir Rex ng kaibahan ng by the cross of not at the cross, no? Applications. Medyo na yung boses ko. Tama pala sabi si Rex dati, yung pag teacher ka, talagang mawawalan ka ng boses. Energy tayo, no? Medyo na Ang pananampalataya ay nangangailangan na ang pag-aplika ng cross ay magiging bunga ng cross, hindi naganap sa mismong cross. Correct? Ito na pamilya na natin to. Topic na tunay sa atin kasi nga yung nangyari doon sa cross, yun yung ginawa ni Kristo doon sa cross. Hindi dahil sa cross, kundi yung tao nandun sa cross, yung ginawa ng tao doon sa cross. Medyo nawalan. Kunti na lang, kunting taste na lang. Okay, maganda rin. No one was saved by the cross until they believe. Yeah. Wala talagang malintas sa pamamagitan kuhin talaga siya niniwala. No? Yung sabi ko nila sa 1 Corinthians, tapos doon sa Colossians 1:20, o mga sa 1 Corinthians 1:18, walang sino man na ligtas sa pamagitan ko hanggang sa sila ay mapalataya. Ephesians chapter 2 verse 1-3. Kasi bakit nga naalala natin in time pass hindi tayo kasalit sa pagpunta ni Kristo sa lupa. We are dead in the sight of God. Spiritually patay tayo sa pamatunay ng Diyos nung nakaraang panahon. Kaya pagdating sa kamatayan ni Kristo dun sa cross at saka yung sinuglis kami, doon pa lang tayo na nakakamit ng kaligtasan nung naunawaan na natin ang turo ni Paul na si Kristo pala ay naparito upang siya ay mamatay, napisiyon at nilibing at nabuhay namang muli according to 1 Corinthians 15. So, proceed tayo. Without faith, all would be saved at the cross and believe. Tama. Kahit pa naniniwala tayo, kahit pa na alam natin na si Kristo ay natay at hindi doon sa matay tiis, tapos sapat na sa atin yun, pero hindi tayo naniniwala na tayo pala niligtas, tayo pala ay bayaran ang lahat ng kasalanan natin, bayad na pala ang kasalanan natin, we are forgiveness of sin by His blood, ganun yun, ay wala. Useless lang yung sabihin natin na faith natin mali. Kaya sabi ko, noong una, pwede natin ma-explain yung dalawang uri ng faith ng tao kasi means
may faith niya, pero mali naman yung nalalaman yung pananampalataya niya, kasi pananampalataya niya ay lahat ng scriptures ay acceptable, lahat ng scriptures sa Biblia o lahat ng nakasulat sa Biblia is applicable, ay wala yun. Tapos yung faith mo naman na doon lang talaga sa tinuro ni Paul, ay pwede yun. Kaya ang ingat ako sa faith, kasi pwede tayong magkamali ng faith, kasi mayroon akong nababasa na faith alone nga. Minsan diniklara. Kasi sabi ko, yung paggawa ng mabuti, hindi yun basihan ng Diyos para ka maligtas. Yung paggawa din ng masama, hindi naman basihan para ka mapunta doon sa hadis. Kaya ano nga bang gagawin para maligtas? Kailangan tanggapin mo yung gospel. Kung i-reject mo yung gospel under dispensation of grace, ay wala. Maliligtas. Yun ang basihan sa panahon natin ngayon. Is not to our good works, not to make a bad works. Saan tayo? Galatians 1:8. Kailangan isang gospel lang paniniwalaan sa panahon natin ngayon. Yung ginawa lang ni Christus. Kasi pag nagkamali ng faith mo, kahit na sabihin pa ang panahon natin ngayon ay based lang sa faith, pero yung faith mo naman hindi tukma, ay wala rin. May iba naman may luwa naman works, no? Ayun yan. Without faith, all would be saved. Kung wala ka rin pananampalataya sa panahon ngayon, kung ang paniniwala mo sa krus ni Kristo doon sa ang nangyari doon sa krus, kung naniniwala ka na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay, tapos gumagawa ka ng mabuti sa haluan mo ng kaligtasan para magawa ng mabuti, tapos aaplikahin mo ng ibang application like a word of baptism, wala pa rin yun. Bakit? Kasi nga, biyaya na ng Diyos niya yun. Ginasihan na lang ng tao, ng Diyos ang tao ngayon by faith, by His faith. Pero kailangan, yung faith mo is 100%. Kaya nga minsan, ay mababasa tayo sa Biblia na is measure of your faith. Kailangan yung pananampalataya mo rin, buo talaga. Yung wag yung pero na medyo alangan, ay, ligtas, hindi rin, nagkakasala pa ako eh. Ay, ligtas na ako. Ay, hindi, nagkakasala pa. Saan pa ko galaw na mabuti? Basahin nyo sa Ephesians, abolish na nga niya noon eh. Yung mga, kung ano ba, yung mga pinawala nung nakaraan, yung time pass, di ba? Kasi nga, sorry. Ephesians chapter 2, yun nga kasi nga, nung nakaraan, we are dead in the sight of God. We are dead spiritually. And then, kung Ephesians 2:15, nabuwis na ng Diyos yung mga binasihan ng kaligtanon, abay dalo, nanggalan ng Diyos yun sa Colossians 13, ni Kristo, sorry. Sa lahat ng, yun, lahat ng ginawa niya doon sa cross para yun sa pag-abolis at lahat. Sabi niya na all things accomplished, kasali na yung mga lumang paniniwala, lumang kautusan, yung base doon ng kaligtasan sa mangipan, kaya natapos niya yun doon sa cross. Kasahin mo yung Ephesians 2:15, i-abolish na ni Kristo yung mga nung mga nakaraang panahon na doon binabase ang kaligtasan ng tao. Unbelievers, spirit after atonement is made for them. So sa 1 Corinthians 18, ganun pa rin. Pagdating naman dito, atonement made salvation possible to all but does not secure position for any. Tama. Ginawang posible ng pagbabayad sa ang kaligtasan para sa lahat, ngunit hindi nito tiniyak ang pag-aari nito para sa sinuman, maliban sa sumampalataya. Yan ang sabi ko kanina, ang makatanggap lang nito yung tunay na nampalataya at yung tunay na nakakalam ng katotohanan sa panahon na ngayon. Kaya nga sisikapin natin na ma-preach natin ang RD sa lahat ng tao, ay spread ng turo natin ng was sa lahat. Kasi ang gusto ng Diyos na lahat ng tao maligtas at sana lahat din ng tao ay matumpong na kamatutunan. Last but not least, ang biyaya ay nakamit ngayon sa pamamagitan ng pangangaral ng taos ng gawa ni Kristo. Grace is achieved to by the preaching of Christ
finished work. Yun. Ah, yun na yung sabi ko kanina, ito na yung huli. Sabi ko kanina, i-preach natin yung mabuti ang tungkol sa ginawa ni Kristo. No? Kung aanin mo yung gospel, maraming Christ doon, may gospel, pag nabing gospel of Christ, kasama na yung Matthew, Marcos, Lucas dyan. Yun ang pag-iit ng iba. Pero tayo nakakalam, ang preaching natin na yun is about the finished work of Christ, not the ministry of Christ during His ministry of this world nung buhay pa siya. Kasi nga, hindi natin mapaluan ng mabuti nung pala yung kaligtasan ngayon ay biyaya na ng Diyos. We are under the grace dispensation ng kaligtasan ng bawat isa ay biyaya, matatanggap lamang ito sa pamamagitan ng iyong taos-pusong pananampalataya. Ulitin ko, everyone receive salvation through faith, no? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, preach the word of God in service, go out of and to. Dahil sa panahon natin ngayon, medyo marami ng mga pangyayari hindi natin na ma-explain, ngunit preaching. Kaya mag-invite para malaman natin na ang hindi pa tapos, no? Kasi our time is under dispensation. Ulitin ko po, itong report po ngayong gabi, medyo pasensya na kayo, medyo naano mo yung boses ko. Tama pala talaga yung sabi ni Sir Rex na hindi pala madali ang magtuwa.